Okay, so it's been a long time since I do this kind of videos. And ito na naman tayo ulit. Kaka-announce lang na paglabas ng Wi-Fi 7 na routers ng Asus. This is the gaming router nila, GT-BE 19000. BE being Wi-Fi 7 1900, yun yung speed category niya. Kasi pag pinag-add mo yung speed per band, yung speed ng 6 GHz, 5 GHz, and 2.4, it would approximately sum up to 19,000. So, ibig sabihin yan, hindi yan yung max speed niya. They would always advertise it as the max speed, but it's not the max speed, it is a combined speed. Kahit anong pang router yan. Sadly, they would do that kind of marketing. And nakakalungkot siya, pero that's how it is. Ngayon, ang range ni 6 GHz ay, well, if you are on an open field, walang walls, walang whatsoever interferences, pare-pares lang yung range nila. Problem is, if you put them, well, actually, depende pa rin sa antenna. Pero, let's just say, same power yung antenna nila. Ang magiging problem ngayon ay pag nagkaroon ka ng walls. Kasi hindi natagos ng pader ang 5 saka 6. O tumatagos sila pero hindi kasing powerful ng 2.4 pagdating sa pagtagos sa walls. But in terms of traffic, mas traffic sa 2.4 kaya mas maliit yung speed na binibigay niya. Ngayon, meron technology ang Wi-Fi 7 ngayon sa mga routers, but not all routers have this on launch. Yung iba, firmware update siya. Yung iba, wala talaga silang plano. Pero meron tinatawag na AFC. So, what does AFC does? Kalimutan ko na ano ibig sabihin ng AFC. Is it would make the signal strength or signal range ng 6 GHz the same as 5 GHz. And then MLO. So, yun yung kinaganda ng Wi-Fi 7. The MLO, meaning you're connecting to number of bands, hindi lang, kunyari connect sa 6, hindi lang sa 6 lang, 5 and 6 siya. Kasi para mas mataas yung bigay niya or yung bato niya na speed sa'yo. Pero ito nga lang problema sa Wi-Fi 7 na mga routers. Kailangan Wi-Fi 7 din yung device mo. And there is hindi pa ganun karaming mga Wi-Fi 7 na devices or clients. Like cellphone, laptop, computers. Kaya meron din silang mga ang tawag ito niyan. Meron silang, saan na ba yun? Ito, yung mga Wi-Fi 7 USB routers or yung mga i-connect mo lang sa PC mo, tapos yun yung parang antenna nila, tapos doon connect yung Wi-Fi 7. So kaya meron to mga ganito. Merong ganyan na version sa tawag niya, motherboard ng PC. Meron din naman doon yung kinoconnect lang sa PC, like parang USB tulad nitong nasa screen nyo ngayon. Pero depende kasi yan. Tapos, ito, hindi ito yung pinakamahal ni Asus. Kung we would go sa ROG, yung gaming side nila, then hindi pa ito yung pinakamataas nila. Meron yung GT BE96 ata yan, if not mistaken. Yun yung pinaka high-end. This is bago lang na release. Pero kung hindi ako nagkakamali, meron tong AFC on launch. Tapos, yun lang. So, when you look for router, una sa lahat, kaya ba? Or meron ka bang device na support ng Wi-Fi certification na yun? In this case, meron ka bang Wi-Fi 7 device? Pangalawa, yung speed mo ba sobrang taas? Kasi okay, sige, they offer yung mga speed na aabot ng 3,000, 2,000 Mbps or in short 2 Gbps or 3 Gbps na speeds. Ang connection mo sa internet 600 lang naman, 300 lang naman. Kailangan mo ba talaga? Diba? Sige, sabihin na natin, sige, para mahati ng maayos yung 300, mabato ng maayos, may allowance. Sige, goods. Pero kailangan mo ba na sobrang ganun kataas? Pati hindi na lang yung mas mababa konti. So, meron tayong mas mababa konti. Ito yun. RT-BE86U. But this time, tulad nung doon sa TP-Link, yung binabatikos natin na pinopromote pa rin nila maximum speed ay 3.6, pero hindi po. Yun po ay combined speed. Hindi po siya maximum speed, ha? Ang po natin doon, katulad nito, pareha silang Wi-Fi 7 pero dual band lang. Meron kasi mga bansa, kaya nung una binabatikos ko, sabi ko, bakit dual band lang?
Yung pala, ginawa talaga nila siya sadya kasi may mga bansa na wala pa nga yung certification sa 6 GHz. So, they want to create a router na maibibenta pa rin nila kahit hindi siya future proof, just to cater yung mga country na walang 6 GHz. Okay, dahil yung country na ito walang 6 GHz, okay, nag-send sila dual band. And minsan tri-band pa nga, pero walang 6 GHz. Ano na, 2.4 saka 5 lang. Tapos, Wi-Fi 7 yon. Yung 2.4 saka 5, Wi-Fi 7 siya. So, okay, sige. Pwede na rin. Yung range ng 5, mas wala sa 6. Pero yung speed, hindi pa rin ganun kataas yung idinagdag compared mo sa Wi-Fi 6. So, in my opinion lang naman, kung wala pang 6 GHz, stick ka na naman sa Wi-Fi 6. Tapos, kung meron ka namang Wi-Fi 7 na device, kung gusto mo makipagsapalaran, sige go with the dual band. But don't expect, kasi baka mali ako possible pa rin naman na firmware update, tapos biglang magiging na yan, mabubukas yung 6 GHz niya, naka built-in na, naka-off lang ngayon. Pwede naman yon. Pero, kailan? Tsaka, kaya ba talaga ng device? Kasi yung hardware nun, hindi mo nag-iba Except if bibili ka talaga nung tapos papatay mo na yung 6, on mo na lang pag meron na, pwede rin naman. Pero mas mahal din yun. So, regardless, ang tanong una is may Wi-Fi 7 device ka ba? Kasi, okay, sige, gusto mo makipagsapalaran sa dual band, pero wala ka naman ng Wi-Fi 7 device, wala rin. O sabi na, okay, may Wi-Fi 7 device ka, makipagsapalaran ka sa dual band, matitake over mo or matitake advantage mo yung MLO. AFC hindi, kasi ang AFC for 6 GHz lang siya. Basically, pinalakas lang nila yung signal ng 6 GHz. Pero kasi yung difference kasi na speed ni 6 GHz sa 5 GHz, sobrang layo. Kaya kung magdudual band ka lang din, mag Wi-Fi 6 ka na lang muna. Diba? Wala pa naman sigurong, hindi pa naman siguro tataas ng ganun kaano sa Pilipinas And if, sabi natin, hindi mo ganun kataas yung speed mo. Hindi ka naman mag 1 gigabits o 1 Gbps o 1000 Mbps. Wi-Fi 6 ka na muna. Kasi isipin mo, eventually, sabi natin mga 6 GHz, okay, eventually, ayos yung internet sa Pilipinas, bababa yung presyo. Dati, ang 50 Mbps, mga nasa presyo ng 200 Mbps ngayon. O, diba? Ang layo, nag-advance na. So, ibig sabihin, eventually, bababa yung presyo, tataas na naman yung speed, baka yung 1 Gbps, nasa na lang din yan, mga 4,000 na lang, siguro ulit. Ngayon, nasa 10, o nasa 8, ganyan. Baka sa future, malay natin, hindi natin alam. Kasi ganoon din naman nangyari sa ibang telco sa ibang bansa Pag nag-upgrade sila, bababa yung presyo ng dati na speed, tapos yung mga bagong speed na naman, para may kahit yung mga tao pag pumili. Ganoon na naman yun. Tsaka hindi pa tayo sure kumusta yung mga motive na binibigay ng ISP. So, yun. Pero kung gusto mo talaga makipagsapalaran, sa'yo na yan. So, may options naman din si TP-Link, may options naman din si ASUS, and ito yung ROG, meron pa Zen Wi-Fi BT10 saka BQ16. Pero ang 16 Pro sa US lang, 16 na hindi Pro, worldwide yun ang if di ako nagkakamali. Pero problema lang dito nga sa Pilipinas kasi mahal yung mga product, bibilihin lang nila o aangkatin lang nila yung mga product na tingin nila may bibili. Tapos yun na yun, kasi like yung sa Wi-Fi 6 nga ngayon, yung XT, yung sa Zen Wi-Fi, wala mahanap na stock sa Mindanao wala kung meron dito sa Manila, pero mga ganun. So talagang stocks yung may problem mo. Bibili ka Lazada saka Shopee, di ka sure kung urig, minsan may mga daya yan sila, not to badmouth them, pero minsan may mga daya yan sila sa pricing nila. SRP ganito, pero yung price nila may patong, tapos papakita lang nilang discount kunwari, pero hindi naman talaga discount yung mga ganun. So nung bumaba yung price nung P230, even though ayaw ko siyang bilhin at even though bumaba ng 1,000, pero ngayon balik na naman sa dating price, which is SRP siya, hindi talaga siya discounted price.
nakaka ang original price ng BE230 ang SRP niya is 5990 or 6,000 bali. Tapos di ko lang alam kung na-i-release na yung Deco BE23. Pero yun nga, medyo shady lang yung nalulungkot lang ako sa Tipiling Philippines kasi medyo shady sila. Pero yun lang naman. Hindi mo kasi pwede i-resume na kailangan mo maka-sales ganito ganyan para mandaya ka ng ibang tao. Kaya nga, pagdating sa marketing, pagdating sa bilang consumer, you need to check everything else. Research ka maraming beses. Research ka reviews, research ka sa ibig sabihin nito, ganito, ganyan. Kasi sadly, most of the products ngayon, hindi lang sa router, hindi lang sa PC, hindi lang sa computers. Kahit sa pagkain, di ba? Bibili ka sa restaurant, ang ganda ng picture, paglabas ng pagkain, liit. Mga ganun. So, you need to have your research. Kasi hindi madali maggasta ng pera ngayon. Pare-pares tayong naghihirap. So, hindi dahilan yun para mandayaw, mangupit at saka po mang-scam. Which is madami na rin scammers ngayon. So, ingat kayo guys. Yun lang naman. Salamat, Ski!